Grabe, no? Paano kaya nagagawa ni na Pastor Verhel at Sister Jerry na gampanan ng lahat? Bilang magulang sa bahay, leader sa church, at tagapamahala ng kanilang mga negosyo? Tunay ngang kahanga-hanga ang kanilang sipag, dedikasyon, at puso sa bawat tungkulin. Halina't ating tuklasin ang kanilang kwento. Isang kwentong puno ng inspirasyon at pananampalataya na siguradong magpapabilib sa ating lahat. Hapon noon, habang tahimik ang paligid, nagtitimpla ng kape si Pastor Verhel. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang kwarto, binuksan ang Bible at notebook, at nagsimula sa kanyang devotion. Lord, Mat- salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Lord, gamitin niyo po ako at tulungan sa lahat ng gagawin ko at bigyan niyo ako ng lakas sa lahat din ng kailangan kong gawin. In Jesus' name, Amen. Nang matapos siyang magdasal, inayos niya ang kanyang Bible at notebook. Saka siya lumabas ng kwarto at nagtungo sa pond upang linisin ito. Pagkatapos maglinis, pinunasan ni Pastor ang kanyang pawis. Ayos, malinis na ulit. Gary, gutom ka na ba? Sige, pakainin kita. Pagkatapos, tumungo siya sa kusina at nadatnan si Gabi at Betuel na naglalaro sa cellphone. Betwel, maglagay ka na ng tubig. Sige po. Gabi, magsaing ka na. Sandaling nagpahinga si Pastor. At makalipas ang ilang minuto, binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-review ng kanyang mga notes. Lord, ikaw ang mangusap sa akin upang sa lahat ng ipapahayag ko is ikaw yung makita sa akin upang maintindihan nila lalo ito. In Jesus' name, Amen. Isang maaliwalas na hapon, abala si Sis J sa kitchen habang naghahanda ng fruities para sa pamilya. Betu, Gabi, tara na mga anak, mag-fruities na tayo. Matapos nilang uminom ng fruities, agad na tumungo si Sis J sa kanyang kwarto upang mag-devotion. Pagkatapos mag-devotion, kinuha ni Sis J ang telepono at tumawag sa kanilang tindahan. At ito naman ang kaganapan sa tindahan. Miss, meron po kayong t-shirt na navy blue color? Pwede pong makita. Anong size na ito? Medium. Magkano po dito? 250. Anong bawas? 220 na lang yan. 220. Wala na kaming kikitain pag 200. Hindi na kayang 200. Sayang naman.
Sige tayo, balik na lang po ako. Hello, Fe. Hello po, Sis J. Kamusta na ang benta natin dyan sa store? Wala pa po ngayon, parating pa lang po. Ah, ganun ba? Sige lang. Huwag kayo magpahinaan ng loob, ha? Mag-pray pa kayo dyan ng todo kayo ni Ruth. At humataw din kayo sa sipag at faith. Sige po. Sige, ingat kayo dyan, ha? God bless. Tara Ruth, pray tayo. Nang matapos ang tawag, agad niyang binaba ang telepono at siya ay nagsimulang manalangin. Lord, thank you for this new day that you have given us, and thank you for the strength and blessings I have received for this day. As I continue to pray to you, Lord, I lift you up our store para madaming pong blessings marireceive pa namin, and at the same time, madaming pong customers ang bumibili sa amin, Lord. And I also lift up to you our country, our beloved nation, the Philippines, that you will reign over our land. In Jesus' name I pray, Amen. Nasaksihan natin kung paano ginagampanan ni na Pastor Virgel at Sis J ang kanilang papel bilang mabubuting magulang kina Gabby at Bethuel. Sa kabila ng pagiging abala sa church, hindi nila napapabayaan ang kanilang tahanan. Patuloy nilang pinapakita ang pagmamahal, pag-aaruga at gabay na nakasentro sa Panginoon. Tunay silang inspirasyon. Mga magulang na hindi lamang naglilingkod sa church, kundi unang naglilingkod sa loob ng kanilang pamilya. At ngayon, tunghayan natin kung paano pinapakita ni Pastor Virgel at Sis J ang kanilang pagiging magulang sa church. Good morning. Sabihin mo sa katabi mo, buti andito ka. Buti nandito ka. Yun. Ang topic natin ngayon ay seasons of life. Mga youth, ang marunong maghintay, nagtatagumpay. Pero ang nagmamadali, nagkakamali. Minsan gusto natin lahat instant. Love life, success, pangarap. Pero tandaan, pag wala sa tamang kapanahunan, hindi nagiging maganda ang resulta. Kaya kung ikaw nasa season 2 ng buhay, pipiliin mo bang magkamali na nagmamadali o maghihintay at para maging maganda ang resulta nito sa dulo? Kaya tandaan, ang pagpapala ni Lord dumadating sa tamang kapanahunan. Kapag marunong ka maghintay, siguradong maganda ang dulo nito. May SYP ba dyan? Wala na, galit na sila sa akin. SYP! Napansin ni Sis J ang isang taong tila may mabigat na dinadala, kaya agad niya itong nilapitan upang kumustahin. Hello, Maan. Kamusta ka na? It's been a while since we last talked, eh. Okay lang po, Sis J. Thank you po. Sige. Pero I just want to check, Maan. Physically tired ka ba or spiritually weak? Kasi may nararamdaman ako sa'yo, eh. Siguro po, Sis J, both kasi pagod din po talaga sa gawaing bahay tsaka sa business. Pero okay lang po ako. Ah, sabi ko na nga. Tama yung na-discern ko. Maan, tandaan mo, kailangan mong mag-ingat. Ang kaaway natin, yung demonyo, tahimik yun kumilos, lalo na kapag pagod ka na. Higpitan mo pa ang spiritual belt mo at mag-pray ka ng mag-pray. Thank you, Sis J. At saka, huwag mo pabayaan ang pagpapagod mo at pagtatrabaho mo na maghiwalay ng relasyon yun ni Lord. At hindi ngayon ang panahon para sumuko ka, kundi mag-rise up ka pa. Thank you, Sis J, for reminding me I'll start it again by God's help. You're welcome, Maan. Ipagpapray ko kay Lord na i-strengthen ka niya at i-refresh ang heart mo. Palagi mong tandaan, hindi ka niya iiwanan, kundi gusto niya maging close muli kayo. Thank you po talaga, Sis J.
Talagang kahanga-hanga sina Pastor Verhel at Sister Jerin. Hindi lang sila magulang sa aming mga kabataan, kundi magulang din sila kina Kuya Beto at Kuya Gabi at maging sa buong church. Sobrang dami naming natututunan sa kanila, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tunay silang inspirasyon sa buhay ng bawat isa. Happy Pastors Appreciation Month! We love you!